Mapagpalang araw, Karine. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong 29 years old pa lang ako. Ang karanasang magpapabago sa aking buhay at mga pananaw. Tawagin ninyo ako sa pangalang Bantoy. Tubong Bicol talaga ako. Nakipagsapalaran ako noon sa Maynila. Pero noong makilala ko ang unang nagpatibok ng puso kong si Andrea at noong sagutin niya ako, ay sumama na ako sa lugar nila sa Capiz. Ako yung tao na buo ang loob sa mga hamon sa buhay. Sanay ako sa mga gawaing mabibigat. Lumaki kasi ako sa hirap, kung kaya't baliwala na lang ang mga madadaanan kong hirap. Madali ko itong nare-resolba dahil sa dedikasyon ko at paniniwala sa itaas. Noong dumating ako sa lugar ng asawa ko, ay doon na ako sinubok ng matinding suliranin. May mga bagay doong nangyari na hanggang ngayon ay hindi ko matanggap-tanggap. Isang umaga noon, habang abala ko sa paghahanda ng mga kagamitan ko para sa araw-araw na gawain ko sa bukid at sa bahay, nang nilapitan ako ni Manang Adonay. Ay, Bantoy! Pinapasabi ni Kalando, napuntahan kita dito. Baka daw nagbago na yung pasya mo. Nagbabaka sakali na baka tanggapin mo na yung alok niyang maging isang albularyo. Ay nako, pakisabi diyan kay Tanda na kahit kailan, hindi na magbabago yung desisyon ko. Buo na yung pasya ko na ayaw ko sa inaalok niya. Pero hindi lang yun basta alok, Bantoy. Ikaw ang tinakdang maging tagapagmana ng mutya. Ikaw ang sinasaad sa propesiya sa susunod na albularyo. Lintik na propesiya yan. Abala ako sa bukid at pag-aalaga nito ang kalabaw ko. Sa susunod na buwan, kabuwaran na ng asawa ko. Wala akong oras sa mga ganyang bagay. Manang Adonay, pakisabi sa kanya na pakibigay na lang sa iba yung mutya. At umalis na rin po kayo. Magpapaligo pa ako ng kalabaw ko at magbubungkal ng lupa sa bukid. Kailangan ko ng pera. Hindi yung mga mutya-mutya na yan Bantoy, nanganganib ang maraming tao sa nagbabadyang kadiliman. Ikaw ang siyang tanging pag-asa, Bantoy. Ay nako, Manang Adonay, hindi nga po kayo tinutukoy ninyo na nakasaad sa propesiya ninyo. Baka nagkakamali lang kayo Alam mo, marami pa akong gagawin. Pwede na po kayong umalis, Tatalikod na sana ako nang biglang humirit pa si Manang Adonay, kung kaya't napatigil ako sa mga masunod na binanggit niya. Ay, huwag mo sana itong pagsisisihan, Bantoy. Sana kung dumating man yung panganib, walang mangyayaring masama sa pamilya mo. Ay, Manang Adonay, tinatakot mo ba ako? Parang may gusto kang iparating sa akin Wala, Bantoy. Ang mga sinasabi ko ay mga pwedeng mangyari. Sige, mauna na ako. Sasabihin ko na lang kay Kalando na muli mong tinanggihan yung alok niya sa'yo. Hindi na ako kumibo sa kanya. Hinayaan ko na lang siyang tumalikod at umalis. Nakakabwisit lang yung paulit-ulit nilang sabihin sa akin na ako daw yung sinasabi sa propesiya nila. Samantalang wala namang espesyal sa akin. Isang hamak na magbubukid lang ako. Nagwapo. Pambihira namang Adonay yun. Pwede sana siya dumating Napaliguan ko na yung kalabaw ko. Ay nako, ako tuloy naliligo sa pawis Kinuha ko lang ang kalabaw ko at saka dinala ito sa ilog at pinaliguan. Nang matapos ako ay pumunta naman ako sa taniman ko ng gulay at saka ibinoon sa lupa ang dala kong binhi ng sitaw. Natuwa naman ako nang makita ko ang mga tanim kong talong na namumunga na. Aba, tamang-tama ito Manganganak na si Andrea. Kung madala ko ito sa merkado tiyak na mauubos ito Wala akong ibang hiniling kundi ang bigyan ako ng Diyos ng malakas na pangangatawan at kasipagan araw-araw. Nang sa ganon ay marami pa akong maitanim na gulay at magawa ko ang magawain araw-araw sa bukid at sa bahay. Gusto ko kasing mabigyan ng magandang buhay ang aking magiging pamilya. Simula noong dumating ako sa lugar na ito, ayun na ang ipinangako ko sa aking sarili.
Kaya kahit anong balakid ang dumating sa akin, kakayanin ko alang-alang sa asawa ko at sa magiging anak namin. Masasabi kong si Andrea na ang babaeng habang buhay kong mamahalin. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, isang malagim na tagpo ang naganap. Natagpuan kong wala nang buhay si Andrea sa kanyang higaan. Hindi ko malaman, Karine, ang gagawin ko noon. Warak ang tiyan ni Andrea at wala na rin ang aming anak sa kanyang tiyan. Parang may kung anong mabangis na nilalang ang gumawa noon sa kanya. Halos gumuho ang mundo ko sa mga oras na yon. Ang kaisa-isang dahilan ko para magsumikap sa buhay ay nawala ng ganon-ganon lang. Isang panaling kulay itim naman sa buhok ang nakita ko sa tabi ng bangkay ng asawa ko. Pinulot ko yon at saka sinuri. Sigurado akong hindi yon kay Andrea at malakas ang kutob ko na pagmamay-ari yon na pumatay sa asawa ko. Maraming nagsasabing aswang daw ang may gawa nun. May iilan ding nagsasabi na baka isang uri yon ng hayop na mabangis na mula sa gubat. Katabi kasi ng bahay namin ay isang kagubatan. Kung sino man ang may gawa nito sa inyo ng anak ko, magbabayad siya! Yun ang mga salitang sinasabi ko sa harap ng kabaong ng asawa ko. Walang pagsidlan ng galit at sakit sa dibdib ko, Karine. Bantoy, nakikiramay ako sa pagkawala ng asawa mo. Ikaw pala, Tanda. Anong nalalaman mo? Alam kong nandito ka hindi lamang para makiramay. Diyan naman ako bilib sa mga pakiramdam mong malakas, Bantoy. Isa sa katangian ng isang magaling na albularyo. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin na ninyo, Tanda. Pero sana hindi ito tungkol sa pag-alok nyo sa akin maging isang albularyo. Burol lang asawa ko ngayon. Ayaw ko ng ganung usapan. Naiintindihan kita, Bantoy. Mas maiging sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pero ang pagkamatay ng asawa mo ay hindi lang basta-basta ang hayop ang may gawa. Tumalikod na agad siya pagkatapos niya yung sabihin sa akin. Habang ang utak ko ay pinoproseso pa rin ang sinasabi niya na hindi hayop ang may gawa nun sa asawa ko. Kaya noong maintindihan ko na ang lahat ng mga sinasabi niya, ay hinabol ko siya ng tawag. Sandali! Tanda! May gusto ko bang sabihin, Bantoy? Sabi nyo, yung sa propesiya, totoo bang akong nakasaad sa propesiya? Mabilis siyang lumapit sa akin at saka hinawakan niya ako sa kanang balikat. Tama ka, Bantoy. Ikaw ang nakasaad at kahit anong tanggi mo dito, hindi mo ito matatakasan. Kung sakaling tatanggapin ko ba ito, malalaman ko ba kung sinong pumatay sa asawa ko? Sa oras na tanggapin at hasain mo ang iyong kagalingan bilang isang albularyo, tiyak na wala nang makakatalo sa iyo, Bantoy. At ang sinasabi mo, kung malalaman mo kung sinong pumatay sa asawa mo, hindi mo lang malalaman kundi makakaganti ka pa. Tanda, pagkatapos ng libing ni Andrea, mag-uusap tayong muli. Noong umalis ang matanda, ay alam kong may ngiti sa kanyang mga labi. Ang matagal na nilang inaasam-asam na alok sa akin ay may isa sa katuparan na. Dumaan ang ilang araw at nailibing na rin ang aking asawa. Nagluluksa pa rin noon ang buong kamag-anakan ni Andrea sa kanyang pagkawala. Ako naman ay tinungo agad ang bahay ng matandang si Kalando. Pagkarating ko roon, ay bumungad sa akin ang malawak na lupain na puno ng mga tanim na mga gulay at mga prutas. Ang sabi ni Manang Adonai ay halos linggo-linggo daw ay nag-aani sila ng mga gulay. Yun din ang pangunahing pinagkakitaan nila upang mabuhay ang buong nasasakupan ni Kalando. Ilang bayan din daw ang kanilang sinusuplayan
ng mga produktong mayroon sila. Ay, magkape ka muna, Bantoy. Anong gusto mong pag-usapan? Ayaw kitang pangunahan gayong katatapos lang mailibing ang iyong asawa. Nagluluksa pa rin ako ngayon, tanda. Pero wala akong mapapala kung patuloy ako magpapalamon sa kalungkutan. Ang kailangan ko ngayon ay kung paano ako makakaganti sa pumatay sa asawa at anak ko. Huwag mong hayaang pagharian niyang dibdib mo ng galit dahil ang sobrang pagkamuhi ay siyang nagbibigay gigil sa iyo. Nakakawala ng kontrol sa sarili yon. At kung mangyayari yon, matatalo ka lang sa laban, bata. Anong gusto mong gawin ko, tanda? Kumalma? Umupo habang ang mga lintik na mga nilalang na yon na patuloy na mambibiktima? Hindi ako makapapayag, tanda. May tamang oras para sa galit mo, Bantoy. Sa ngayon, hindi ka pa handa. Marami ka pang pagdadaanan bago mo sila matalo. Pero naniniwala kaming mabilis ka lang matututo dahil ikaw ang nag-iisang itinakda. Kung ako talaga ang sinasabi mong itinakda, wala nang dapat sayanging oras pa. Ituro mo na sa akin ang lahat yan, tanda. Kung ganon, sumama ka sa akin. Pumasok kami sa kanyang kwarto at doon ko nakita ang iba't ibang uri ng kagamitan sa panggagamot. Marami din akong nakitang mga bote na may lamang iba't ibang klaseng langis. May iilan din akong nakikitang mga sandata katulad ng buntot pagi, punyal, itak, espada, sipat, karit at kung ano-ano pang uri ng sandatang pangontra sa mga masasamang nilalang. Lahat ba ng mga ito gamit mo, tanda? Mukhang matagal ka na nga albularyo. Hindi. Ang iba dyan ay pagmamay-ari ng mga yumaong mga albularyong nakadigma noong unang panahon sa mga aswang. Pero ang iba naman dyan ay sa akin. Sa dami ng sandata mo rito, sigurado akong marami ka nang napatay ng mga masasamang nilalang. Marami-rami na rin. Pero hindi naging sapat ang lakas namin para tapusin ang gulo sa pagitan ng mga albularyo at mga aswang. Maraming nasawing mga albularyo at ganun din sa pangkat nila. Pero hindi yun basihan para tumigil silang mambiktima. Kaya pala hanggang ngayon, may mga panghas pa rin mga aswang na patuloy na nambibiktima. At ikaw ang itinakdang uubos sa lahi nila, Bantoy. Binuksan niya ang nakasarang baol at saka kinuha doon ang maliit na kahon na gawa sa tanso. Noong buksan niya yon, ay may pulang telang nakatupi doon. Kinuha niya ang kwintas na binabalot ng pulang telang yon, Karine. Kulay itim na bato, tapos may mga bitak na kulay baga. Mutya raw yon ng bulalakaw. Tanggapin mo itong mutya, Bantoy. Ang pinakamalakas na mutya sa kasaysayan ng mga antingero. Namangha ako sa aura na bumabalot sa kwintas. Itsura pa lang nito ay alam kong sobrang lakas nito. Sigurado ka ba talaga na para sa akin ito, tanda? Ang propesiya ang nagsaad na para sa iyo yan, bata. Ako ang gagabay sa iyo para umigting ang iyong kasanayan sa pakikipaglaban at panggagamot. May mga orasyon na dapat mong kabisaduhin, mga gamot na dapat mong matutunan. Napakarami naman yatang dapat matutunan, tanda. Pwede bang labanan ko na lang yung mga aswang? Hindi ganon kadali ang pagiging albularyo, bata. Kagaya nga ng sinasabi ko, may mga hakbang kang dapat pagdaanan bago mo matalo ang mga kalaban. Ay, sige na nga. Ano nang susunod kong gagawin, tanda? Kailangan kitang basbasan at ituro sa iyo ang mga pangunahing ginagawa ng isang albularyo. Mabilis lang ba yan? Mabilis kasi akong mainip, tanda eh. Mabilis lang ito para sa isang tinakda. Bago ang lahat, isuot mo muna itong mutya. Tinanggap ko ang kwintas at saka isinabit ito sa liig ko.
Naramdaman ko agad ang kapangyarihang pumapaloob dito. Parang nagkaisa ang sistema ko at puwersa ng mutya. Bahagyang nakaramdam din ako ng init na siyang dumadaloy sa aking mga ugat. Uy! Kakaiba ito ah! Ang sarap sa pakiramdam! Parang gumaan ang katawan ko, tanda! Patunay lang yan na ikaw talaga ang itinakda. Natapos ang usapan naming yon hanggang sa dumating si Adonai. Aligaga ito at saka ibinalita sa amin na may kaso na naman daw ng pag-atake ng mga aswang sa kabilang baryo. Sa tingin ko'y hindi ito ordinaryong aswang lang, Kalando. Kung ganon, anong uri ng aswang ito, Adonai? Malakas ang kutob ko na gabunan ng mga aswang na yon. May nakakita raw na nag-iibang anyo ito sa isang hayop. Mataas kong tumalon at sobrang liksi. Kailangan nating abisuhan ang lahat upang paghandaan ang muling pagsalakay nila. Bantoy, mamayang gabi sumama ka kay Adonai upang magronda sa baryo. Makakatulong ito sa iyong pag-iensayo. Kung yan ang makakatulong sa akin, masusunod, tanda. Magsama ka pa ng dalawa, Adonai, nang sa ganun ay may laban kayo kung sakaling sumugod muli ang mga gabunan. Noong gabi ngang yun, Karine, ay rumonda kami. Kahit kakalibing pa lang ng asawa ko, ay wala na akong oras para magluksa. Kailangan kong hanapin ang sagot sa pagkamatay niya. Inaamin kong napilitan lang akong tanggapin ang alok sa akin ng matandang si Kalando. Pero kung ito ang dahilan upang makaganti sa pagkawala ng asawa ko, gagawin ko. Nasa kalsada kami noon ni Adonai, bandang 8:00 ng gabi, kasama ang dalawang sina Isko at Baldo. Mga ilang oras din kaming nagpaikot-ikot sa lugar hanggang sa may isang babae kaming namataan na pasuray-suray kung maglakad sa kalsada. Sandali! Lasing ba yan o sadyang sabog lang? Sandali! Dumistansya ka, Bantoy! Iba ang kutob ko dito! Inawat niya ako dahil nakita niyang gusto kong lapitan ang babaeng parang lasing kung maglakad. Nakukutuban din ang dalawang kasama namin. Hindi daw normal sa isang babae ang maglakad ng 10 oras ng gabi. Kaya't bigla akong kinabahan dahil mukhang may punto nga sila. Miss! Binibini! Saan ka pupunta? Mukhang nag-iisa ka. Walang imik ang babae. Bagkus patuloy lang ito sa paglalakad habang nakayuko. Kaya't sinundan namin ito. Sa puntong yon ay inihanda na namin ang aming mga sarili. Mag-iingat kayo! Mukhang isa itong patibong! Patibong? Anong klaseng patibong naman to? Kumalma ka, Bantoy! Mukhang pinapasunod niya tayo sa kanya. Matsyagan mo ang paligid! Nakakaasar. Ganito ba talaga sila? Patayin na kaya natin ang babaeng yan? Hindi pa maaari. Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Baka tayo pa mamatay dito eh. Tingnan niyo naman, mukhang gubat yung pupuntahan niya. Mas maganda nga kung dalhin niya pa tayo sa kanilang kuta. Ano? Gusto mo bang mamatay tayong lahat dito? Kumalma ka. Binibiro lang kita. Akala ko ba'y gigil na gigil ka ng pumatay ng aswang? Eh ba't ngayon parang aso ka diyang nababahag ang buntot? Hindi na ako sumagot sa sinabing yon ni Manang Adonai dahil totoo naman ang sinasabi niya na parang kanina lang ay gigil na gigil akong pagpapatayin ng mga aswang. Pero iba pala ang pakiramdam kung sa aktwal na sitwasyon ka na. Mas nakakatakot. Oh! Ba't bigla kang tumahimik ka dyan, Bantoy? Tumahimik ka nga dyan, Manang Adonai. Hanggang kailan ba natin balak sundan itong aswang na to? Sandali! Naghahanap pa ako ng pagkakataon! Mga ilang sandali pa'y tumigil na sa paglalakad ang babae. Nasa madilim na bahagi na kami noon ng kalsada. Puro talahiban ang mga nasa paligid namin. Hoy! Babae! Alam naming aswang ka! At alam din naming isang bitag ito! Hoy! Binging aswang! Kinakausap ka namin. Alam naming hindi ka nag-iisa. Magsasalita pa nga sana noon ang dalawa na kasama namin
nang biglang lumingon ng babaeng aswang. Namumula ang dalawang mata nito habang tumutulo ang malapot niyang laway. Napaatras tuloy ako sa gulat. Ha? Anong nangyari sa iyo, Bantoy? Ba't pinagpapawisan ka dyan? Kanina gusto mong lingunin ka ng aswang na yan, ah. Tignan mo naman yung mukha niya. Parang asong nauulol. Sino hindi matataranta dyan? Tumigil ka nga. Naturingan ka pa namang itinakda. Minsan duda na talaga ako kung ikaw ba talaga yung tinakda eh. Bukod kasi sa bato-bato mong katawan eh, wala nang espesyal saya. Manang Adunay, bukod sa macho kong katawan, gwapo din ako, no? Oh, siya. Sige na. Tapusin na natin itong isang to. Maganda kayong dalawa. Alalayan nyo itong itinakdang nanginginig sa takot. Hindi ako nanginginig sa takot, no? Talagang malamig lang ang hangin. Maya-maya pa nga ay sinugod na kami ng babaeng aswang. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan namin. Kasabay noon ng iba pang kasamahan niyang nagsisitalunan sa talahiban at mga puno. Higit 10 din yun, kaya't nataranta na ako. Mabuti na lang ay marurunong ang mga kasama ko, kaya nagagawa nila yung mapatumba. Huwag kang lumayo sa akin, Bantoy. Baka wala ka pang napapatunayan ay patay ka na. Hindi ako ganun kalampa, Manang Adunay. Nakakainis lang minsan dahil sa mga pasaring ni Manang Adunay. Hindi ko alam kung pinapalakas niya ang loob ko o sadyang iniinis lang niya ako. Kaunting banat pa niya sa akin ay siya na talaga ang babanatan ko. Isinama ka namin sa misyong ito, Bantoy, upang sa ganun ay alam mo ang pakiramdam sa gitna ng labanan. Pag-aralan mo ang kilos ng kalaban. Tinanguan ko na lang si Manang Adunay dahil mukhang seryoso siya sa sinasabi niyang yon. Tama nga naman siya. Hindi ko pwedeng gawing biro ang lahat. Paano ako makakaganti kung puro takot ako? Nagawang mapaslang nila ang mga aswang na yon na walang nagtamong mga sugat. Mahihina ang mga ipinadalang aswang ngayong gabi. Alam nilang darating tayo, kaya sinubukan nila ang lakas natin. Mahina pa sila sa lagay na yon? Sobrang bangis na para sa akin ng mga yun, ah. Wala pa yung mga matataas na uri. Puro mga mababang uri ang mga yon. Kaya dapat na magsanay ka ng maigi, Bantoy. Makikita nyo, bukas na bukas magsasanay na ako at tatalunin ko ang pinakapinuno ng mga aswang na yan. Tumawa lang silang tatlo sa akin at agad nang nag-ayang umuwi. Pagkarating namin sa kuta nila, ay mabilis din nilang ikinuwento sa matanda ang buong nangyari. Ako naman ay tahimik lang sa gilid dahil walang nagawang tulong. Kumusta naman si Bantoy, Adunay? May napatumba ba siyang aswang? Nako, marami ka, Lando. Maraming napatumbang lamok yan. Nagsitawanan silang lahat dahil sa sinabing yon ni Adunay. Ako naman ay patawa-tawa na lang dahil totoo ang lahat ng yon. Ang sabi ni Kalando ay ayos lang yon. Balang araw daw ay darating din na magiging malakas akong albularyo. Hindi lamang sa espiritual kundi sa pisikal na abilidad. Natuwa naman ako sa pagpapalakas ng loob sa akin ng matanda. Ginanahan tuloy akong magsanay. At kinabukasan nga, maaga akong nagising para sa unang pagsasanay kong gagawin. Mga madali lang muna ang itinuro nila sa akin at agad ko namang nakakabisa yon. Sa gabi ay may mga orasyon at mga panggagamot naman ang itinuturo sa akin ng matanda. Kahit nakakatamad, ay sinikap kong matutunan yon alang-alang sa yumao kong asawa. Sa pangalawang araw, ay tinuruan naman nila akong gumamit ng mga sandata. Una ay yung isang pares ng arnis. Itinuro nila sa akin kung paano humawak ng tama at kung kailan ako papalo upang mapuruhan ng kalaban. Natatawa sila paminsan-minsan dahil napapalo ko yung tuhod ko. Kaya napapatalon ako sa sakit. Kailangan ko ba talagang matutunan ito? Pwede bang iba na lang? Katulad ng itak, sibat, pana, punyal. Kailangan mong matutunan ito, Bantoy. Kakailanganin mo ito kung sa alanganing mga sitwasyon ka. Paano kung wala kang dalang patalimo kahit anuman?
maliban sa mga kahoy sa paligid mo. Kaya dapat matuto ka nito. Wala na akong magawa kundi ang sundin sila. Dapat ko rin daw matutunan palabasin ang kapangyarihan ng mutya. Maniwala raw ako sa kakayahan nito at saka lang lalabas ang bisa nito sa oras na magtiwala ako. Hating gabi nun, hindi ako makatulog. Iniisip ko kasi kung paano ko palalabasin ang kapangyarihan ng mutyang suot ko. Tiwala? Ano kaya ang ibig nilang sabihin? Tumayo ako sa aking higaan at saka lumabas ng kubo. Maliwanag ang bilog na buwan na siyang sumasakop sa buong paligid. Medyo malamig rin ang simoy ng hangin na umiihip. Bahagya lang akong nalungkot nang maalala ko ang aking mag-ina. Tumulo ang luha ko habang nakatingin ako sa buwan. Pero bigla na lang akong napatigil nang matanaw ko si Manang Adunay na palabas sa kabilang kubo. Hindi ko alam pero parang palihim lang siyang umalis. Sinundan ko siya at nakarating kami sa isang kagubatan. Ito yung gubat na sinasabi ni Kalando na sobrang papanganib. Teka, ano kayang gagawin ni Manang Adunay dyan? Nang pumasok na siya sa gubat, ay palihim ko pa rin siyang sinundan. Lumingon-lingon pa siya upang tiyaking walang ibang nakakakita sa kanya. Mga isang oras pang lakaran bago kami makarating sa isang maliit na komunidad. Pumasok siya sa bakuran ng mga kabahayan na yon. Hindi na ako sumunod dahil masyado ng delikado. Bumalik na lang ako sa kuta at muling natulog. Kinabukasan, habang nag-iinsayo kami ng ibang mandirigma, ay dumating si Manang Adunay. Agad kong napansin ang panali niya sa kanyang buhok. Katulad yun ng panaling napulot ko sa tabi ng asawa ko nang mamatay ito. Anong tinitingin-tingin mo, Bantoy? Sige na, pag-insayo na kayo. Wala po, Madang Adunay. Mabilis akong bumalik sa pag-iinsayo at hinayaan na lang si Manang Adunay na nakatayo sa gilid namin habang nanonood. Nang matapos, ay nagpaalam na ako sa kanila para pumunta muna sa sementeryo upang dalawin ang asawa ko. Malapit lang naman ang sementeryo, kaya't nilakad ko na lang. Pasensya ka na, mahal. Ngayon lang ulit ako nakadalaw sa'yo. Ibinaba ko ang dala kong bulaklak sa kanyang puntod. Pagkatapos ay sinindihan ko naman ang kandila at saka itinirik ito sa kanyang lapida. Umupo ako pagkatapos at saka umiyak. Pasensya ka na. Iyakin pa rin ako, mahal eh. Hindi ko pa rin kasi matanggap na nandiyan ka na. Ang daya lang talaga. Sobrang bata mo pa, mahal. Marami pa tayong pangarap. Pero hayaan mo, ipaghihiganti ko kayo ng anak natin. Malapit na yun. Sa patuloy kong pag-iinsayo, ay unti-unti ko nang nakikita ang resulta. Maging ang ibang mga kasamahan namin, Karine, ay nagulat sa mabilis kong pag-usad. Magaling, Bantoy! Hindi magtatagal ay magiging isa ka ng malakas na albularyo. Sigurado ako mauubos na natin ang buong lahi ng mga aswang. Ngunit sa pagpapatuloy kong pag-iinsayo, ay tila naging pabaya naman si Manang Adunay. Siya kasi ang inatasan na sanayin ako ng mabuti. Madalas siyang wala sa araw ng pag-iinsayo. Minsan nga ay nagagalit pa ito sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa mga uri ng sandata na nandoon. Huwag mo nang pag-aralan ng mga yan. Hindi mo rin naman matututunan ng mga yan. Kung ano yung mga tinuro namin, yun na lang ang paglaanan mo ng oras. Hindi yung kung ano-ano. Pero, Manang Adunay, sabi ni Kalando, lahat daw ng paraan sanayin ko. Masyadong mataas ang ambisyon mo, Bantoy. Huwag mo nang pangarapin na matatalo mo ang mga aswang. Agad niya akong iniwang gulong-gulo. Hindi talaga maabot ng utak ko yung inasta niya sa akin. Ang laki ng ipinagbago niya simula noong una ko siyang makasama. Parang may maling nangyayari dito sa kuta ng mga albularyo. May naamoy akong panis at nabubulok ng bagay.
At kung ano man yon, kailangan ko yung malaman sa lalong madaling panahon. Isang araw, binigyan kami ng pagsubok ni Kalando. Kasama ito sa paghahanda namin sa labanang magaganap sa pagitan ng mga lahing aswang at lahing albularyo. Pinasok namin ang maliit na gubat sa isang bundok nang walang kahit anong dalang sandata. Mga mababangis na hayop lang ang nandoon. Kung may aswang man ay malabo dahil hindi naman kalakihan ng gubat. At isa pa'y maraming kabahayan sa paanan ng bundok. Lahat sila doon ay pangangaso ang kinabubuhay. 7 kaming pumasok sa loob, hindi kasama si Adonai. Kinakabahan man ay kailangan kong galingan. Kailangan naming makarating sa tuktok nito at makuha ang banderang kulay pula na inilagay nila para ibaba. Patunay na nakaakyat nga kami. Kung handa na kayong 7, sige na, mag-umpisa na kayo. Tandaan, may 7 banderang kulay pula sa itaas na kailangan nyong ibaba. Hindi naman ito paligsahan ng pabilisan. Ang hangarin lang ng pagsubok na ito ay makalabas kami ng buhay sa gubat. Sa pamamagitan ng pagsubok na yon ay mapapalakas ang aming loob at ganon din sa pakikipaglaban gamit lamang ang pisikal na kakayahan. Upang nang sa ganoon, kung kaharap na namin ng mga aswang, ay sanay na kami sa mga mapabangis na nilalang. Masyadong matarik ang gubat na siyang nagpapahirap sa amin. Idagdag pa ang maputik na daan dahil sa ulan kagabi. Mabuti na lamang na kahit papaano ay sanay ako sa mga mahihirap na gawain. Ilang minuto pa ay naghiwa-hiwalay na kami. Nang makarating ako sa isang lugar na medyo patag, napatigil ako sa isang mabangis na asong gubat. Nakatingin ito sa hindi ko kalayuan at handa ng lumapa. Sa puntong yon ay kinabahan ako ng bahagya. Dito ko na magagamit ang pinag-insayuhan ko. Kahit pinahubad sa akin ni Manang Adonai yung mutya, alam kong kaya ko pa rin isahan itong asong gubat. Kumusta ka, kaibigan? Gutom ka na ba? Kakainin mo ba ako? Halika, lumapit ka sa akin. Hindi umaalis ang tingin ko sa kanya. Marahan siyang lumapit sa akin. At noong malapit na siya ay agad akong tumakbo. Dumiretso ako doon sa bangin na dinaanan ko kanina at saka tumalon sa isang sanga ng punong nandoon. Sa bilis ng aso ay dumiretso ito sa bangin at saka nahulog. Patay kang asong ulol ka! Nang hindi ko na makitang gumalaw pa ay nagpatuloy akong muli. Mag-iisang oras na akong naglalakad pero hindi ko pa rin nararating ang tuktok nito. Bukod kasi sa mahirap ang daan ay masyado pang madulas. Napadaan ako sa isang bukal. Dahil sa nauuhaw na rin ako, ay bahagya akong umupo doon upang uminom ng tubig. Naasan na kaya yung mga ibang kasamahan ko? Di ko man lang sila naririnig ah. Sana hindi sila nilapan ng mababangis na asong gubat. Patayo pa lang ako nang mapansin ko ang isang baboy ramong malaki. Napatakbo ulit ako at nadadapa pa paminsan-minsan. Matulis ang pangil nitong nakausli na maaaring bumaon sa katawan ko kung hindi ko maiwasan. Nagtago ako sa isang puno at saka hinubad ang suot kong damit. Napatigil naman ang baboy ramo dahil hindi na niya ako mahagilap. Sige, lumakad ka pa. Dito ka. Tumiretso ka pa. Pabulong kong sabi habang gigil na gigil. At nang lumagpas na siya sa punong kinatatayuan ko, ay agad ko siyang tinalunan at saka tinakpan ang mukha nito ng damit ko. Mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanyang ulo. Kahit na nagpagulong-gulong na kaming dalawa sa putikan, ay hindi ko siya tinigilan. Masyadong malakas ang puwersa niya, pero agad din naman akong nakahanap ng paraan para mapigil siya. Ang malaking batong na dampot ko sa tabi ay siyang ipinukol ko sa ulo niya. Ilang beses ko rin ginawa yon at saka lang ako tumigil nang hindi ko nararamdamang humihinga ito. Yun na yun? Ang ihina pala ng mga mababangis na hayop dito. Hindi ba lang ako pinagpawisan? Ay,
Aray! Ang sakit ng baywang ko. Aray ko nabali yata. Paika-ika naman akong naglakad habang isinusuot ang damit na hinubad ko kanina. Muli akong nagpatuloy ng lakad hanggang sa matanaw ko na ang pinakatuktok nito. Lumapad ang ngiti ko nang matanaw ko na ang bandilang kulay pula. Noong makalapit na ay agad akong nagtaka. Teka, bakit naman isang bandila lang ang nandito? Ang alam ko, ako yung pinakaunang nakarating dito ah. Nagtataka man, ay kinuha ko na lang ang bandila at saka bumaba. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad nang biglang may sumipa sa akin. Pero bago ako matumba at magpagulong-gulong pa ibaba, ay nahawakan ko pa ang damit niya, dahilan para mapunit ito. At noong tumayo ako ay hindi ko na siya makita. Pinakiramdaman ko ang paligid pero hindi na siya bumalik pa. Sayang lang dahil hindi ko nakita yung mukha niya. Sa lakas ng pagkasipa niya sa akin, sigurado akong hindi siya ordinaryong tao lamang. Sino siya? At bakit gusto niya akong masaktan? Nagmadali na lang akong bumalik sa patag. Pero laking gulat ko na nandun na yung mga kasamahan kong umakyat kanina at dala-dala na nila ang mga bandila. Malaking palaisipan yon sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong mas nauna ako sa kanilang makarating sa itaas. Pero bakit mas nauna silang nakababa na dala ang mga bandila? May nangyayari na talagang hindi maganda. Pagbalik namin sa kuta, binati naman agad kami ni Kalando. Pero ang sabi niya sa akin, ayos lang kahit mahuli ako. Ang mahalaga nakalabas ako ng buhay. Hindi ko na sinabi kung ano yung mga napapansin kong kakaiba. Tahimik na lang akong nag-imbestiga. Dahil sa pagod ay nakatulog ako sa isang kubo sa kuta. Hapon na noong magising ako. Abala naman ang lahat sa labas. May nagsisiga sa paligid, may naglilinis, may nagsisibak ng kahoy. Ang iba naman nagsasampay ng mga labada. Maganda talaga ang lugar, lalo na kung palubog na yung araw. Nang lumabas ako, nag-ikot-ikot ako. Napadaan ako sa tinutulugang kubo ni Manang Adunay. Agad kong napansin ang isang damit na kulay itim. Nakasampay ito sa kawayang bakod na halatang iniwan na lang pagkatapos gamitin. Pero may napansin ako sa damit na yon. Ang kulay kasi ng tila at uri nito ay katulad doon sa damit ng taong sumipa sa akin sa bundok. At nang lapitan ko at suriin, laking gulat ko na may punit din ito. Bantoy! Anong ginagawa mo rito? Sa'yo ba ang damit na to? Nagkatitigan kaming dalawa. Sasagot na sana ito nang bigla namang dumating si Kalando. Adunay, ihanda mo ang lahat. May pagpupulong tayo ngayong gabi. Bantoy, sumama ka sa akin. Agad na nagmamadaling umalis si Manang Adunay. Ako naman ay sumunod kay Kalando. Nag-usap kaming dalawa sa kanyang kubo. Nakahanda ka na ba, Bantoy? Anumang oras ay sisiklab na ang labanan sa pagitan natin laban sa mga aswang. Kailangan na natin silang malipol dahil marami na silang nabibiktima. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung handa na nga ba ako, Kalando. Natatakot kasi ako na baka hindi ko maibigay yung inaasahan ninyo. Kinakabahan ako na baka nasa labanan na ay maduduwag ako at hindi ako makalaban. Huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay, Bantoy. Ang isipin mo ay ang mga positibong bagay. Nakikita ko naman sa iyo na kaya mo na. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Maniwala daw ako sa aking kakayahan. Isipin ko na lang daw ang mga araw na nag-iinsayo ako at ang mag-ina kong pinatay ng mga aswang. Salamat ng marami sa iyo, Kalando. Tatandaan ko yung mga sinasabi niyo. Naniniwala kami sa iyo. Pero teka, bakit hindi mo suot ang mutya mo? Hindi ba't ang sabi ko ay lagi mong isuot yon? Nagulat ako sa sinabi niyang yon, Karine. Dahil ang sabi ni Manang Adunay, inutos niya raw na hubarin ko ang kwintas bago ako sumabak sa pagsubok kanina.
Nakakabahala na talaga ang mga kilos ni Manang Adunay, hindi na tugma sa mga kinukwento ni Kalando. Nagsinungaling na lang ako sa kanya na hinubad ko ito at naiwan ko sa aking higaan. Gusto kong maging tahimik itong pag-iimbestigang gagawin ko. Kung may traidor man sa pangkat, ay kailangan ko yung mapatunayan agad. Sumapit ang gabi at nagtipon-tipon kaming lahat para sa pagpupulong. Inanunsyo roon ni Kalando ang paglusob naming gagawin sa kuta ng mga aswang. Hindi na raw namin hihintayin na sila pa ang maunang sumugod. Kailangang sa lalong madaling panahon ay maubos na raw namin ang kanilang mga lahi. Kahit hindi ko pa nga noon masyadong nagagamit ang bisa ng mutya, ay desidido na si Kalando na isabak ako sa laban. Lahat sila ay may tiwala sa aking kakayahan. Lahat ay abala sa paghahanda sa mga armas na gagamitin namin. Bantoy, halika rito. Naglakad ito at sumunod naman ako. Nakarating kami doon sa kanyang kubo. Pinakita niyang muli sa akin ang mga koleksyon ng mga sandatang maalamat. Pumili ka. Alin man ang gusto mo riyan, Bantoy. Ha? Totoo, Kalando? Kahit alin dito? Kahit ano dyan. Sige na. Kumuha ka na. Sabik kong kinuha ang itak na medyo mahaba at saka nilaro-laro sa aking kamay. Sobrang angas ng itsura nito. May mga disenyong nakaukit ditong agila na gawa sa tanso. Bago kami lumabas ay ibinigay pa niya sa akin ang punyal na matagal na niyang itinago-tago. Ayon sa kanya ay marami na raw itong napatay na aswang. Gamitin mo ito sa oras ng kagipitan, Bantoy. Patayin mo ang pinuno ng mga aswang na si Karding. Nagdesisyong magpadala ng grupo si Kalando malapit sa bukana ng gubat na pinamumugaran ng mga aswang. Gusto niyang tiyakin na maayos at walang mga sibilyan na madadamay sa labanan. Kaya inutos niya sa mga ito na palikasin muna ang mga iilang kabahayan doon. Isasama ko na muna si Bantoy, Kalando, sa paanan ng bundok para maging pamilyar siya sa lugar na yon. Duda ako sa hiling na yon ni Manang Adunay, kaya't dinala ko ang punyal na ibinigay sa akin ng matanda. Mga 10 mahigit din kaming pumunta roon. Ang gusto nga sana ni Kalando ay magsama kami ng higit 20 katao, ngunit ang sabi ni Manang Adunay ay tama na raw ang 10. Pagkarating namin sa masikip na daan, ay hinati ni Manang Adunay sa 3 ang grupo. Bale ang kasama ko ay siya at si Leo na kaidaran lang niya. Medyo may kalayuan kasi ang mga kabahayan, kaya kailangan talaga naming maghati-hati para mapabilis ang trabaho namin. Malawak na taniman ng palayan ang mga nadadaanan namin. May mga kakahuyan din naman, ngunit hindi ito ganon kalawak. Ilang bahay pa lang ang napuntahan namin nang magpasya si Manang Adunay na magpahinga. Sa malaking puno kung saan liblib ang lugar kaya kami tumigil. Kaya doon na ako nakakuha ng pagkakataon na kunin ang mutya ko sa kanya. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa pala na ibabalik sa iyo to, Bantoy. Pero sayang lang naman ito dahil hindi mo na ito magagamit. Ha? Anong ibig mong sabihin, Manang Adunay? Hindi siya sumagot. Bagkus ay inabot na lang niya sa akin ng mutya. Pero nagulat ako nang saksakin niya si Leo sa leeg. Ha? Anong ginagawa mo, Manang Adunay? Sinasabi ko na nga ba, isa kang traidor. Hindi naman talaga dapat siya namatay. Nadamay lang siya dahil sa iyo, Bantoy. Ikaw talaga dapat kasi ang papatayin ko. Kaso nga lang, kailangan ko yung gawin para walang saksi. Maraming sinabi sa akin si Manang Adunay Karine. Siya yung may pakana talaga sa pagsubok na yon sa bundok. Sinadya niyang kunin ang mutya kong suot para wala akong panlaban. Siya din yung sumipa sa akin doon. At higit sa lahat, siya ang pumatay sa aking mag-ina. Kaya pala may nakita akong panali ng buhok sa tabi ng asawa ko nang katulad ng sa kanya.
Sinasabi ko na nga ba, traitor ka. Sayang lang yung mga araw na nagtiwala ako sa'yo. Magbabayad ka! Humalakhak ito ng malakas at saka lumapit sa akin. Binunot ko naman ang punyal ko at saka itinutok yon sa kanya. Doon ko rin nalaman na matagal na pala siyang nakikipag-usap sa mga aswang. Noong gabing makita ko siya na pumasok sa gubat, ay nakipagkasundo pala siya sa mga aswang. Ba't mo ginawa ito, Manang Adunay? Napakalaki ng tiwala sa inyo, Kalando. Ang sabi niya sa akin ay may mga dahilan daw siya kung bakit niya ito nagawa. Ang sabi ko'y kahit ano pa yung dahilan niya ay hindi pa rin sana niya ito ginawa. Pagtataksil sa mga nasasakupan ang kanyang ginawa at alam niyang kamatayan ang kabayaran nito. Wala na akong pakialam, Bantoy. Sa mga oras na ito'y pasugod na ang mga aswang sa kuta at sigurado akong magugulat silang lahat. Napakasama mo. Sarili mong mga kasamahan, ipinagkanulo mo sa mga kalaban. Kahit sabihin ko sa iyo ang dahilan, hindi mo rin naman ako maintindihan. Kaya humanda ka, tatapusin na kita. Sinugod niya ako ng saksak pero nakaiwas ako. Nagpambuno kaming dalawa. Kahit isang babae ay malakas at magaling itong makipaglaban. Kung hindi nga lang ako mabilis na nakaiwas, ay malamang ay patay na ako sa kanyang mga pagsaksak. Naglaban kaming dalawa, pero yung isip ko ay nasa kuta. Baka kasi sumusugod na yung mga aswang doon at walang kaalam-alam sina Kalando. Nanganganib na baka maubos sila dahil sa biglaang pagsugod ng mga kalaban. Dahil sa mga mabibigat na suntok ko na tumatama sa braso at katawan ni Manang Adunay ay napapaatras siya. Pero kahit ganun pa man, ay natatamaan din naman ako ng matalas nitong patalim. Kahit daplis lang yon ay nagbibigay yon ng hirap at sakit sa akin. Nang tumama muli ang patalim sa akin, ay doon na ako malubhang nasugatan sa tiyan. Muli niya pa akong inundayan ng saksak. At nung malaman na niyang hindi na ako mabubuhay sa mga sugat kong natamo mula sa kanya, ay iniwan na niya ako. Nandidilim na ang mga paningin ko habang hawak-hawak ang mga sugat kong dumudugo. Bigla kong naalala ang suot kong mutya. Hinawakan ko ito at saka ipinaubaya sa kanya ang lahat. May tiwala ako sa iyo, mutya ko. Naniniwala akong mapapagaling mo ang mga sugat ko. Sa isang iglap lang, lumiwanag ang suot kong mutya at saka kumalat sa paligid. Sinakop din ito ang buong katawan ko. Ang kaninang mga masakit na sugat ay hindi ko na maramdaman. Nang mawala ang liwanag, ay nawala na rin ang mga sugat sa katawan ko. Salamat aking mutya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis akong tumakbo pabalik sa kuta. Pero habang binabaybay ko ang maliit na bato-batong kalsada, ay nasalubong ko ang ibang kasamahan ko. Kaya niyaya ko silang bumalik na sa kuta. Habang tumatakbo, ay sinabi ko sa kanila ang mga nangyari. Nanlumo sila sa mga nalaman. Hindi raw nila akalain na magagawang magtaksil ni Manang Adunay kay Kalando. Nang makarating kami, ay tama nga ang mga nasa isip ko. Kasalukuyan na silang nakikipaglaban sa mga aswang at marami na sa mga kasamahan namin ang namamatay. Kalando! Kalando! Inikot ko ang buong kuta pero hindi ko makita ang matanda. Kaya pumasok na muna ako sa aking kubo at saka kinuha ang aking itak. Maraming aswang na lumilipad-lipad at kinakawawa ang mga kasamahan namin. Hanggang sa dumating ang isang mapayat at mataas na lalaki. Ikaw ba yung itinakda? Ba't buhay ka pa rin? Hindi ba't pinapatay na kita kay Adunay na kasamahan ninyo? Kung sa akala mong ganun-ganun lang mapatay ang itinakda, nagkakamali ka. Aba, pinapahanga mo ako, bata. Pero tignan mo ang mga nangyayari sa iyong mga kasamahan. Unti-unti nang nauubos ang mga kasamahan mo. Wala kang kwentang itinakda. Hindi mo sila magagawang matulungan.
Tama ang sinasabi niya. Wala nga akong magagawa. Sa dami ng mga aswang na sumugod, ay napinsala talaga ang kuta namin. Sa galit ko, ay sinugod ko ang mga ito, pero tumilapon lang ako pabalik. Ramdam ko ang lakas na bumabalot sa kanya. Ang hina naman ng sinasabing itinaktang ito. Wala man lang akong maramdaman na enerhiyang malakas. Pareho talaga kayo ng Adonai na yon. Mahina at duwag. Nasaan na kaya yun? Sa oras na takasan niya ako, ay papatayin ko ang anak niya. Bakit mo naman idadamay ang anak niya? Nagulat ako sa kanyang isinagot. Ang sabi niya, papatayin daw nito ang anak ni Manang Adonai sa oras na mabigo itong mapatay ako. Kung alam ko sanang ganito kahina ang itinakda, hindi na sana ako nag-abala pang kumausap sa walang kwentang Adonai na yon. Pero hindi bali na. Pagkatapos kitang patayin, isusunod ko rin ang babaeng yon. Pero salamat na rin sa kanya dahil naging espiya namin siya ng ilang buwan. Kaya kami nakasugod ngayong araw. Napakasama mo! Bakit? May mabuti bang aswang? Tumawa ito ng malakas at saka lumapit sa akin ng marahan, at noong ilang dipa na lang ang agwat namin ay mabilis niya akong sinugod. Agad akong tinamaan ng kalmot sa dibdib. Hindi pa siya nakontento. Sinundan pa niya ito ng sipa. Pagkalaon ay sinakal niya ako at saka binagsak sa lupa. Sinundan pa niya ako ng suntok sa muka. Halos mawala ang paningin ko sa natamong pag-atake niya. Pero biglang dumating si Kalando. Karding! Ako ang harapin mo! Kalando! Ikaw pala! Kumusta ka? Albularyong uhugin! Ginamit mo pa si Adonai para maging kasangkapan para mapabagsak kami. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Kalando! Huwag kang mag-alala, Bantoy. Alam ko na ang totoo. Tumakas ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo dahil sa nagawang pagtraidor ni Adonai sa ating pangkat. Nagdrama pa kayong dalawa. Pero isasabay ko na lang kayo. Pwede rin pag-isahin ko na lang kayo ng libingan. Hindi na nga ito nag-aksaya ng oras pa. Sinusugod niya ang matanda, pero hindi yun naging madali para mapatumba niya si Kalando. Malakas na puwersa ang pumipigil sa aswang. Hindi ito makalapit sa matanda dahil sa mga inusal nitong orasyon. Pero biglang umiba ang anyo ni Karding. Bigla siyang naging isang malaking paniki. Lumipad ito at saka sinubukang pasukin ang puwersa ng matanda. Nagawa niya itong mapasok. At nang umatake ito, ay tumilapon si Kalando. Nawasak ang damit nito at malubhang na sugatan. Kalando! Tahimik! Ikaw na ang isusunod ko, kaya huwag kang sabik! Magbabayad ka! Sa sobrang galit ko ay muling umilaw ang kwintas na suot ko. Binalot muli niya ang katawan ko. Pero sa pagkakataong yun ay nanuot na ang enerhiya sa katawan ko. Ramdam ko ang lakas na pumasok sa mga ugat ko. Nakakasigurado akong kapangyarihan na yon ng mutya na bumisa na. Aba, yan ba ang mutya na para sa itinakda? Mukhang malakas nga. Pero sige, sumugod ka nga. Ang lahat ng mga sugat ko kanina ay naghilom. Wala na rin ang masakit na nararamdaman ko kanina. Tila naging isang bagong katawan ang mayroon ako dahil sa sobrang gaan nito. Ano pang hinihintay mo, itinakda? Sumugod ka na! Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya at saka tumalon ng mataas. Agad akong bumulusok paibaba sa kanya. Hindi niya nagawang pigilan ng malakas na suntok ko. Tumama ito sa mukha niya na halos masira. Ano? Masakit ba? Una pa lang yan. Ilang segundo rin bago siya nakasagot. Hindi yata niya akalain ang malakas na puwersang bumabalot sa akin. Inayos niya ang sarili at saka naglakad ulit palapit sa akin. Pero seryoso ang mukha na nito kumpara kanina. Mas nakakabahala yun
dahil mukhang seryoso na talaga siya sa laban. Biglang tumalon ito patungo sa akin. Sa gulat ko ay hindi agad ako nakaiwas. Tinamaan ako ulit ng kalmot niya. Pero daplis lang yun dahil kahit papaano ay nagawa ko pa rin makita ang atake. Masyado kong minaliit ang kakayahan mo, bata. Kaya siseryosohin ko ng laban na ito. Humanda ka, tatapusin na kita. Nag-iba uli ang hugis ng katawan niya. Humaba ang mga kamay at daliri, pati ang dalawang binti at mga kuko. Sa puntong ito ay mas nakakatakot na ang kanyang mukha. Mabilis itong sumugod sa akin. Tila natulala lang ako at hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Nang handa na siyang kalmutin ako ng mahabang mga kuko niya, ay may biglang dumating para saluhin ang mga kalmot ng aswang na yon. Manang Adunay! Halos mawarak ang dibdib nito dahil sa kalmot ng aswang sa kanya. Hawak-hawak pa niya ang kabay ng aswang. Bilisan mo! Atakihin mo na siya habang hawak ko pa siya! Mabilis kong sinunod ang utos ni Manang Adunay. Sa kabila ng malubhang sukat niya ay nakuha pa niyang magsalita. Kaya mabilis kong binunot ang itak na kalinay na bitawan ko. Sinugod ko ito at sa kabuong lakas na itinarak ito sa dibdib ng aswang. Hindi! Hindi! Yun ang paulit-ulit niyang sigaw habang unti-unti naglalaho na parang usok. Kasabay din ng paglaho ng iba pa niyang mga alagad. Bumagsak naman si Manang Adunay sa lupa. Agad ko siyang pinuntahan. Humingi siya ng patawad sa akin. Nagawa lang daw niya yon dahil papatayin daw ni Karding ang anak nito sa kabilang bayan kung hindi niya ito susundin. Pero ang sabi ko ay walang problema. Ang mahalaga ay napatay na namin ang pinuno ng mga aswang at tapos na ang giyera sa pagitan ng mga albularyo at lahing aswang. Pero sa kasamaang palad, binawian pa rin ng buhay si Manang Adunay. Minsan mang nagtraitor, may tuturing pa rin namin siyang isang bayani na minsang nakipagdigma laban sa mga aswang. Nagawa namang magamot si Kalando. Bumalik ang sigla sa kuta ng mga albularyo magmula noon. Ang iba ay nagpaalam na rin para mamuhay ng normal. Marami man ang nasawi sa digmaan, pero marami namang nailigtas na mga tao sa kapahamakan. Nanatili na muna ako sa kuta kasama si Kalando. Tumulong ako sa pagtatanim ng mga gulay at pagsaka ng mga lupa niya. Masaya ako dahil nakuha ko na ang hustisya sa aking mag-ina. Wakas.